Umaasa mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na makakamit na nila ang hustisya. Ngayon na aresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabi-kabilang pagtitipon ang kanilang isinagawa. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Bitbit ang mga litrato ng mga pinatay sa Duterte drug war. Nagtipon sa isang misa ang kanilang mga kaanak sa isang simbahan sa Payatas, Quezon City. Si Teresita Campo, inabutan pambuhay ang anak niyang si Jonald habang nakahandusay sa kalsada sa Payatas noong November 27, 2016. Ni hindi niya alam kung dahil ito sa sumbong sa droga, dahil pinatay at hindi nalitis. Sinundo na lang po ako sa bahay na yung anak ko nakatiyaya na sa kalsada. Dito po siya sa harap ko po naputulan ng hininga. Hindi naman lumaban yung anak ko naglalakad lang sa kalsada Puro likod ang tama. 3 pulis daw ang bumaril. Sobrang sisi po. Sobrang sisi. Sobrang sisi na binutok ko si Duterte. Bigla namang pinasok ng mga pulis ang bahay ni Maria Belendaa noong August 21, 2016 at pinatay umano ang anak niyang si Marcelo Daa Jr. at 4 na katrabaho. Yung pumasok ng mga pulis may dalang bayong at ang laman manok, yung pala ang laman sa ilalim ay baril. Nakikiusap yung isa na ikulong lang sila, nakaluhod. Ikinatuwa nila ang pagkakaaresto kay Duterte na nawaraw ay mapanagot sa mga pagpatay. May kulong po siya. Yan lang po. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao doon, pwede naman ikulong yun kung dapat hindi niya pagpapatayin. Ang misang ito ay naglalayo magbigay pasasalamat sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at ipanalangin na rin ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Makasaysayang sorpresa ito na nadakip at na offer na yung warrant of arrest kay Presidente Duterte at possible na tutuloy-tuloy na ang kaso sa International Criminal Court at ito ay talagang maging taon na ng jubileo, kalayaan at hustisya lalong-lalo na para sa mga AJK families na nag-survive. Sa hiwalay na misa sa Sacred Heart Parish, may mensahe rin ng tiyuhin ni Kian de los Santos, ang 17 anyos na ayon sa mga saksi ay kinaladkad ng mga pulis at kahit nagmamakaawa na ay binaril kinalaunan sa kanilang anti-drug operation. Yung aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon sa isa sa mga abogadong tumutulong sa reklamo, nangangalap pa rin ng impormasyon ang ICC. Sa Welcome Rotonda, nagtipon din ng iba't ibang grupo at mga kaanak na mga pinaslang sa drug war. Sinong makakapagsabi na kaming mga dukha, kaming mga mahihirap ay makakapagpa-aresto ng isang makapangyarihan at abusadong tao? Totoo naman na walang kasalanan ng mga mahal namin sa buhay. Bakit binigyan kaagad ng kamatayan? Hinatulang kaagad. Pero ang kagaya ni Duterte, bakit binibigyan siya ng protection? Nabigyan pa siya ng pag-asa na makulong sa magandang kulungan. Naiiyak ako nung nalaman kong nahuli na si Duterte. Talagang napaiyak po ako, hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Umpisa pa lang ito. Sana tuloy-tuloy pa. Naglabas din ng pahayag si dating Senador Laila de Lima na halos 7 taong nakulong noong termino ni dating Pangulong Duterte at isa sa mga kritiko noon ng drug war. Today, Mr. Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance. This is about justice finally taking its course. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.